Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin kung paano gumawa ng brochure sa Araling Panlipunan 8. Tampok dito ang iba't ibang uri ng mga anyong lupa sa bawat kontinente ng mundo, tulad ng burol, bundok, kabundukan, talampas, lambak, isla, at marami pang iba. Mga kagamitan na maaaring gamitin: mga ginupit na larawan ng mga iba't ibang anyong lupa sa bawat kontinente, gunting o cutter, glue o pandikit, ruler o panukat, lapis, long bond paper, pangkulay, marker, iba't ibang kulay ng art paper. Sa pag-usad ng panahon, maaari tayong gumamit ng makabagong pamamaraan gamit ang teknolohiya at samahan na rin natin ng makalumang pamamaraan. Paano to? Sa pamamaraang brochure, gumawa ng presentasyon patungkol sa mga anyong lupa, maglagay ng larawan at impormasyon o description na matatagpuan sa iba't ibang kontinente ng daigdig, magbigay ng anyong lupa sa bawat kontinente. Maaring ito ay mga idinikit na larawan at isinulat ang mga impormasyon o description. Ilagay ang mga reference na pinagkuhanan ng larawan at impormasyon o description. Sa pagkakataong ito, maghahanap ako ng impormasyon gamit ang aking computer. Madami tayong nakikita sa Google at iba't ibang computer engine. Dapat nating tatandaan na palagi nating bibigyan ng pahalaga ang mga pinagpaguran at paglalaan ng oras ng mga tao sa likod ng mga impormasyon at larawan na nakikita natin sa Google at iba pang website. Yung picture na ipiprint ko ay ginawa kong 2 inches by 3.5 inches. Gumamit ako ng sticker paper instead of using bond paper para diretso dikit na upang maiwasang gumamit ng glue. Ilupin ng 3 bahagi ang long bond paper. Gumawa din pala ako ng background design gamit ang watercolor. At dinikit sa iniluping bond paper gamit ang double adhesive o double-sided tape. Tandaan, sa paggupit o pagtabas ng mga larawan, unahin natin ang ating kaligtasan sa paggamit ng matatalas na bagay. So, ingat!
Kahit mahal ko ang Pilipinas, syempre, di mawawala dyan ang anyong lupa sa bansa natin. Halos lahat ng anyong lupa ay mayroon tayo dito sa Pilipinas. Tulad ng Bulkang Mayon, Isla ng Boracay, Lambak ng Cagayan. Sa pagkakataong ito, Chocolate Hills ang top of my list. Ayan, tapos na. Madali lang, di ba? Please like, share, and subscribe para lagi kang updated. Hanggang sa mga susunod, sana'y muli tayong magkita. Paalam!